Napansin niyo ba? Patuloy sa pagdami ang mga nananaginip ng tungkol sa rapture at sa Great Tribulation. Ako man po ay nagkaroon ng panibagong 3 panaginip. Na nung una, akala ko po ay mga normal na panaginip lang. Mga masasamang panaginip. Ngunit ang aking pagnilay-nilayan, ito pala ay maaring paalala na ng Diyos na meron tayong malagim na kinabukasan. Ako po si Kuya Mike at ito ang inyong Blessed Hope Alert. Nagsimula po ako mag-vlog dahil tulad ng karamihan, ako po ay nagkaroon din ng rapture dream at binigyan din po ako ng confirmation na malapit na po itong mangyari. Ginagawa lang po namin ito upang ma-warningan ng lahat na malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Ngayon naman ay ikukwento ko sa inyo ang aking 3 huling panaginip. Itong September 2 lang ay nanaginip ako na kami raw ay nasa pangkaraniwang subdivision. Pero nakita ko doon ang kapatid ko at ang mga dati kong kaibigan. Pangkaraniwan lang daw ang panahon. Normal. Pero bigla na lang maya-maya, nagdilim ang paligid. Nagsimulang umambon. Pero yung sumunod ang kinatakutan ko. Dahil ang kidlat ay nagsunod-sunod. Bawat kidlat ay tumatama sa lupa at sumasabog ng napakalakas. Napakatindi at sunod-sunod talaga ng kidlat. Talagang kikilabutan ka. Pero ang nakapagtataka, lahat ng nasa paligid ko ay hindi pinapansin ng mga kidlat. Parang normal lang ang pamumuhay nila. Yun ang una kong panaginip. Ang pangalawa ko naman panaginip, pinapanaginipan ko nitong September 2. Magkasama raw kami ng asawa ko, nakakain sa isang sikat na restaurant. Sa likod nito ay dagat. Nakita ko pa nga ang asawa ko na kumukuha ng pizza at ng juice. Nang bigla na sabihin ng isang waiter na hindi naman tayo siguro pababayaan ng may-ari nito. Nagulat ako sa sinabi niya. At napalingon ako. Pagtingin ko sa isang malaking salamin na bintana, nagulat ako sa nakita ko. Dahil bigla na naman nagdilim ang paligid. At nakita ko na may papalapit na napakalaking buhawi. At merong mga maliliit na buhawi sa tabi niya. Papalapit na daw to ng papalapit sa restaurant. Hanggang sa nagtakbuhan na ang lahat at sinira ng mga buhawing ito ang lahat ng nandoon sa restaurant. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na nakakapit sa poste at nililipad na. At nakita ko rin ang paligid na lubhang sira na. Sirang-sira na ang lahat at wala na mapapakinabangan. Biglang nagbago ang scene ng panaginip ko at natuloy sa ikatlong panaginip. Magkasama raw kami ng asawa ko sa isang resort. Naghahanap kami ng isang lugar na mapagpapahingahan namin at kakain na naman yata kami. Nang biglang nagdilim ang paligid at nagtatakbuhan na daw ang lahat ng tao dahil mayroong parating na isang malakas na bagyo. Kami ay naghanap ng lugar ng papagtataguan namin ng asawa ko hanggang sa wala kaming ibang makitang lugar kundi sa banyo. Ang banyo na iyon ay mayroong pulang pader na yari sa mga bricks. Pinaupo ko ang asawa ko sa sahig at hinawakan ko siya sa balikat. At maya-maya, nakita ko na ang pader ay sinisira na ng hangin at halos lipa rin na ang kisame. Nang bigla ko sinabi sa pader, "In Jesus' name, in Jesus' name," nagulat na lang ako na yung wall na nakita kong nasisira ay biglang naghilom na parang sugat. At hindi ako tumigil sa pagsabi ng in Jesus' name hanggang hindi nakakalipas ang bagyo. At ganun ko napagtagumpayan ng bagyo. Paglabas namin ng asawa ko, sira na ang lahat. Wala nang makitang pwede pang gamitin at wala nang iba pang mapapakinabangan. Totoong totoo talaga para sa akin ang panaginip ko. Napakabigat ng naramdaman ko nung pagising ko nung araw ng September 3. Maghapon din akong hindi mapakali ng araw na yon. Sabi ko pa nga sa sarili ko, bakit kasi ako pa yung nananaginip? Bakit hindi pa iba na lang? Pero pagdating ng alas 7 ng gabi nung susunduin ko ang asawa ko, bigla na lang pinaglinaw ng Panginoon na kapag-iisip. Karoon ako ng interpretation sa mga panaginip ko. Nauna, ang panaginip ko sa mga kidlat ay pagpapaalala sa akin ng Panginoon na merong darating na napakasamang panahon na hindi nakikita ng ibang tao, ngunit mga mananampalataya lamang ang makakakita dito at nakakaramdam. Pangalawa, ang panaginip ko na magkasama kami sa restaurant ng asawa ko ay palatandaan na normal na araw, pero biglang darating ang isang trahedya o biglang darating ang sakuna na makakasira sa lahat. At pangatlo, ang panaginip ko naman na nasa resort kami at binabagyo ay pagpapaalala na hindi natin kayang paghandaan ang mga bagay na darating sa atin, na walang sino man na makakaligtas
Pero meron tayong kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, naniniwala po ako na ang mga panaginip ko ay matinding babala sa atin na mayroong paparating na napakalakas na bagyo. Ang bagyo pong ito ay walang iba kundi ang Great Tribulation, na walang sino man sa atin ang kayang makapaghanda para labanan ito. At walang anumang lugar na mapupuntahan natin para maging ligtas tayo sa panahong ito. Tanging pananampalataya po lamang natin sa ating Panginoong Hesus ang ating makakapitan, at tanging ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesus ang ating mapagtataguan. Kung kayo naman po ay binigyan din ng Panginoon ng mga panaginip o vision tungkol sa rapture at sa Great Tribulation, maaari niyo po itong isend sa akin at ipopost po natin ito sa ating channel nang sa gayon ay marami pong makarinig at makapanood ng inyong panaginip. Malay po natin na meron tayong mga ma-encourage na bumalik sa Panginoon at makakilala sa Kanya. Marami po tayong maaabot kung tayo po ay magtutulong-tulong. At ngayon na din po ang panahon para ipagsigawan natin na kailangan ng mundo ang Panginoong Jesucristo. Salamat sa panonood. Shalom. God bless. Gising na mga kapatid, wala na po tigil ang mga balita ng kaguluhan, trahedya, at walang saysay na kamatayan. Kami po sa Blessed Hope Alert ay nagluluksa at nakikiramay sa pagkamatay ng ating kapatid na Charlie Kirk. Ipanalangin po natin mabuti ang mga naiiwan niya, ang asawa niya at ang dalawa niyang anak. Buong mundo po ang nagluluksa sa kanyang pagkawala. Ngunit sigurado po natin ngayon na kasama na siya sa piling ng ating Panginoon at sinabi na sa kanya ng Panginoon ang mga katagang, "Well done, my good and faithful servant." Paalam, Charlie Kirk. Salamat at hanggang sa muli.